Ang alamat ng palay. Noong unang panahon, ang pagkain ng mga tao ay binubuo lamang ng masusustansyang gulay at mga prutas, mga sariwang isda at karne ng mga iba't ibang hayop. Karamihan sa mga kalalakihan ay mga mangangaso na siyang tagakuha ng kanilang mga pagkain sa pang-araw-araw. Ngunit hindi nagtagal ay napansin nila na kakaunti na lamang ang mga hayop sa gubat, maging ang mga gulay at prutas. Hindi na ito sapat para sa kanilang lahat. Kaya naman, sila'y nagpasya na magpadala ng mga mangangaso sa masukal na parte ng kagubatan. Kinabukasan ay nagsipaghanda ang 6 na piniling mangangaso. Bago pa man sumikat ang haring araw, ay nagsipaglakbay na sila. Narating din nila ang masukal na parte ng kagubatan. Sila'y naghanap ng mga hayop na maaari nilang hulihin, ngunit lumipas ang ilang oras ay wala pa rin silang mahanap. Inabot na ang mga mangangaso ng tanghalian at matinding gutom na ang kanilang nararamdaman. Sila ay nagpasyang tumigil sandali at magpahinga muna sa ilalim ng isang malaking puno sa kalagitnaan ng gubat. Hindi nagtagal ay may mga babaeng dumaan. Marami silang dalang mga gulay, prutas at iba pang mga pagkain. Kahit gutom na ang mga mangangaso ay hindi nila naisip na agawin ang mga dala nila. Tumigil ang mga babae sa kanilang paglalakad at ang isa sa mga ito ay lumapit sa isang mangangaso. Magalang itong nakipag-usap dito. Nabanggit ng mangangaso ang kanilang pinagdadaanang problema. Kanya ring nasambit na kahit gayunman ay hinding-hindi sila susuko para sa kanilang pamilya. Nahabag ang mga babae sa mga mangangaso. Kaya kanilang inimbitahan ang mga ito sa kanilang pupuntahang pagtitipon sa hindi kalayuang kuweba. Hindi naman nagdalawang isip ang mga mangangaso na sumama dahil naisip rin nilang baka may makita silang mga ligaw na hayop papunta sa kuweba. Tinulungan na rin nila ang mga babae sa kanilang mga dala-dala. Sa loob ng kuweba, ay nadatnan nila ang mga nandoon na masayang nagkakantahan at nagsasayawan. Magandang araw! Napag-alaman kong nalipasan na kayo ng gutom sa inyong pangangaso. Hali kayo at kumain. Anyaya sa kanila ng isang napakagandang dilag. Ito ay may maamong mukha at kaaya-ayang boses. Tila isa itong reyna kung tratuhin ng iba. Punong-puno ang mesa ng iba't ibang uri ng pagkain at mga inumin. Ngunit, ang nakakuha sa kanilang atensyon ay ang gabundok na napakaputing pagkain. Ano kaya yan? Kahit kailan ay hindi pa ako nakakakita at nakatikim ng pagkain kasing puti niyan. Ani ng isa sa mga mangangaso. Sila ay nagumpisang kumain at kanilang labis na nagustuhan ang pagkaing kulay puti. Nanatili silang maginoo at marahang kumilos. Hindi sila naging ganid pagdating sa pagkain kahit na sobra-sobra pa ang naroon. Pagkatapos nilang kumain ay nakaramdam sila ng kakaibang lakas. Hindi rin maipaliwanag ang kanilang saya. Muling lumapit sa kanila ang napakagandang dilag at ito'y nagpakilala na siya ang reyna ng kaharian. Sila ay nasa mundo ng mga engkantada. Ang pagkaing kulay puti na ito ay mahiwaga. Ito ang nagbibigay ng enerhiya sa mga taong may mabubuting kalooban. Ang mga kasama kong engkantada ay natuwa sa taglay ninyong kasipagan at ipinamalas na kabutihan. Ani ng reyna. Nagulat ang mga mangangaso sa kanilang nalaman.
Ngunit hindi sila nakaramdam ng takot. Bagkus, punong-puno sila ng pasasalamat sa papuring kanilang narinig. Ang reyna ay nagsalitang muli. Sa pagkamaginoo at kabutihang ipinamalas ninyo sa amin, sa kasipagan at tiyagang inyong ipinakita sa paghahanap ng makakain buong araw, nararapat lamang na kayo ay aking biyayaan. Pinahanda ng reyna ang ilang sako ng mga butil na tinatawag na palay. Ito ang kanyang kaloob sa mga mangangaso. Itanim ninyo ang mga palay na ito at tiyak na tutubo ng maayos dahil mabubuti kayong mga tao. Anihin ninyo ang mga magiging bunga nito at tatawagin ninyong bigas. Ito ang inyong lulutuin upang maging pagkain. Ang puting kulay nito ay sumisimbolo sa inyong kabutihan. Bilin ng reyna sa kanila nang sila'y paalis na. Hindi mapagsidla ng kanilang pasasalamat at tuwa sa kaloob na hindi nila inaasahang matanggap. Aral sa kwento, ang pagkakaroon ng mabuting puso ay mahalagang matutunan ng bawat isa. Anuman ang suliraning pinagdadaanan, piliin pa ring maging mabuti at magalang sa kapwa. Matuto rin tayong maging masipag at matyaga. Magtiwalang dadating din ang biyaya sa ating buhay. Ang alamat ng sili. Sa isang malayong lugar sa Bicol, may isang napakalaking kaharian na pinamumunuan ng hari at reyna at ng kanilang anak na si Prinsipe Siling. Masaya silang namumuhay sa kaharian. Ginagalang at may mataas na pagtingin ang mga tao sa nasasakupan ng hari at reyna dahil na rin sa kanilang angkin na kabaitan sa mga mahihirap. Tumutulong sila sa bawat taong kumakatok sa kanilang kaharian, kaya ganun na lamang ang pagmamahal sa kanila ng mga tao roon. Samantalang, isang araw, naisipan ng mag-asawang Haring Iling at Reyna Cecilia na magbakasyon sa Europa upang ipagdiwang ang kanilang 30 anibersaryo ng kanilang pagmamahalan. Mahal kong reyna, kailangan po ba talagang sa Europa kayo magbakasyon ni Amang Hari? Pagpipigil ni Prinsipe Siling. Anak, hindi naman kami magtatagal ng iyong amang hari roon. Nais lang ng iyong ama na pumunta sa ibang lugar para maiba naman. Sagot ni Reyna Cecilia. Oo nga naman, Prinsipe. Huwag mo kaming alalahanin. Palagi kami roong mag-iingat ng reyna. Nang sa ganon, matutunan mo na rin pamunuan ang ating kaharian upang pag nawala na kami ng iyong ina, handang-handa ka na maging isang hari. Huwag niyo sabihin iyan dahil walang papalit sa inyo sa pagiging magaling na hari sa lahat. Pagpupuri ng prinsipe. Pagkatapos magpaalam ng mag-asawa sa buong kaharian, lumakad na ito sakay ng kanilang barko patungong Europa. Mahigit kalahating buwan ang pagpapalaot ng barko patungong Europa. Pagkaraan ng 3 araw, isang malakas na bagyo ang dumating. Alalang-alala ang prinsipe sa kanyang amang hari at inang reyna. Alam niyang labis na lalakas ang alon, dulot ng bagyo at hindi malayong maapektuhan ang barkong sinasakyan nila. Matapos ang bagyo, agad na lumabas ang prinsipe upang mag-ikot-ikot sa buong komunidad upang kamustahin ang mga nasasakupan. Nais niya ring makibalita sa barkong sinasakyan ng kanyang mga magulang. Habang naghihintay siya sa pantalan, kitang-kita sa kanya ang labis na takot at pag-aalala. Paparating na ang isa sa mga kawal na siya lamang ang nailigtas ng kanyang mga inutusang mga kawal sa paghahanap sa barkong sakay ng amang hari at reyna. Nagbigay muna ito ng galang sa pamamagitan ng pagyuko bago nagpahayag. Mahal na prinsipe, ipagpaumanhin po ninyo. Ngunit,
Wala na po ang inyong mga magulang. Nagkahiwalay na po kami ng palakas ang bagyo. At sa sobrang lakas po ng hagupit ng bagyo, lumubog po ang sinasakyan namin na barko. Nagising na lamang po ako na napadpad ako sa isang isla kung saan natagpuan po ako ng mga inatasan ninyo sa paghahanap. Namugto ang mga mata ng prinsipe. At kumaripas ito, pabalik ng kaharian. Nagulat na lamang ang karamihan sa biglaang pagtakbo nito. Halos ilang araw siyang nagkulong sa kanyang silid dahil na lamang sa labis na hinagpis na sinapit ng kanyang mga magulang. Alalang-alala na ang mga tao kay Prinsipe Siling dahil hindi ito kumakain. Nabalot ng kalungkutan ang kaharian, kaya't nang matapos ang seremonya na ginanap sa karagatan na pinaglubugan ng labi ng mag-asawa, hindi pa rin iniwan ng mga tao ang prinsipe. Kaya inintindi na lamang nila ito. Isang araw, gulat na gulat ang mga tao sa kaharian sa muling pagbalik ng sigla nito, na tila'y handang harapin ang lahat. Ngunit nang makaraan ng ilang buwan, unti-unting nagbago ang Prinsipe Siling. Nagiging masungit, mainitin ang ulo, at hindi na rin ito nakikihalubilo sa tao. Nagiging malupit siya sa mga taga-silbi at mga kawal ng kaharian. Malayo sa dating prinsipe na kanilang kilala noon. Patawad po kamahalan, hindi ko po sinasadya. Papalitan ko na lamang po ang aking mga napinsalang gamit. Umalis ka riyan! Umalis ka sa harapan ko! Baguhan ka ba dito? Pagdala lamang ng mga kagamitan, hindi mo pa magawa. Galit na sabi ni Prinsipe Siling. Paumanhin po, hindi na po mauulit. Mangiyak-ngiyak na sabi ng taga-silbi. Talagang hindi na mauulit. Dahil makakaalis ka na ng kaharian ko. Umalis na ang kasambahay pagkatapos siyang palayasin ng prinsipe. Nagpatuloy si Prinsipe Siling sa pagmamalupit sa mga tao sa kaharian. Kaya naman, paunti-unti nang nagsisialisan ang mga taga-silbi dahil sa takot sa prinsipe. Hindi maikubli na nagbago na nga ang prinsipe simula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Isang diwata ang pinanood ang prinsipe sa kanyang pagmamalupit sa mga tao na minsan ay naranasan rin niya sa isang prinsipe. Hindi siya karapat-dapat sa kaharian na ipinagkaloob ko sa kanyang mga magulang. Kailangan siyang parusahan dahil labis-labis na ang paghihirap ng mga tao sa kanya. Bulong ng diwata sa kanyang sarili. Isang araw, nagpasya ang prinsipe na mamasyal na mag-isa. Ilang araw na ang nakalilipas, ngunit hindi pa rin siya bumabalik ng kaharian. Nagtaka ang mga tao at bigla na lamang namangha at nagulat dahil sa kanilang nakita sa hardin na paboritong pasyalan ni Prinsipe Siling. Isang halamang namumunga ng kulay luntian at pula na hugis pahaba at paoblong na may makinis na balat. Naalala ng mga tao roon si Prinsipe Siling na may pagkakahalintulad sa balat ng namumula nitong pisngi. Sinumpa ng diwata si Prinsipe Siling na maging isang halaman na may katangian ng pagiging maanghang dahil sa ugali nitong kalupitan. Mula noon, hindi na nakita ang prinsipe sa kaharian at tanging halaman na lamang ang natagpuan ng mga tao na maihahalintulad kay Prinsipe Siling. Kaya naman, inalagaan nila ito at pinangalanan na Sili. Ang alamat ng Lanzones. Noong unang panahon, sa isang bayan sa Laguna ay matatagpuan ang isang uri ng puno na may bilugang hugis ang bunga. Sa panahon ng tagbunga, kahit nahitik sa bilugang bunga ang nasabing puno, ay walang sino man ang nangangahas na lapitan o kainin ito. Sa likod ng tila ba masarap na anyo ng bunga nito,
ay nakakubli ang matindi at maaaring nakamamatay na lason. Nagsimulang katakutan at pag-usapan ang puno ng lason nang may isang manlalakbay ang nagpahinga sa ilalim ng puno na may nakalalasong bunga. Marahil dahil sa pagod, gutom at kaaya-ayang kaanyuan ng bunga ay pumitas ang manlalakbay ng bunga ng puno upang kainin. Huli na nang makita upang pigilan ng mga taong bayan ang manlalakbay sa pagkain nito ng nasabing bunga. Bumula ang bibig ng manlalakbay at nangisay ito matapos makain ang nakalalasong bunga. Maliban sa nasabing nakalalasong puno, ay marami pang ibang namumungang puno at halaman ang matatagpuan sa bayan. Sa isang bibihirang pagkakataon, ay tinamaan ng isang matinding tagtuyot ang bayan. Nangamatay ang mga tanim na kanilang inaasahang magbibigay sa kanila ng makakain, lingid sa isa, ang puno na nagtataglay ng nakalalasong bunga. Taimtim na nananalangin ang mga taong bayan upang matapos na ang nasabing tagtuyot, dulot ng matinding tag-init. Isang araw, may isang babaeng nakaputi ang dumating sa bayan. Kakatuwa ang babaeng ito dahil ito ay pakantapang tinungo ang lugar kung saan matatagpuan ang punong namumunga ng bungang may lason. Sinubukan pigilan ng ilang nakatatanda ang babae. Ngunit tila ba hindi sila narinig nito at patuloy lamang sa maligayang pag-awit nito at nagsimulang pitasin ang bunga ng puno. Nagimbal ang mga taong nasaksihan ang pagkain ng babae sa nakalalasong bunga ng puno, sa kabila ng kanilang pagbabala dito. Inasahan na ng mga taong bayan na anumang oras ay babagsak ito, ngunit nakailang bunga na itong nakakain ay wala pa ring nangyayari. Sa halip, ay sarap na sarap pa ito sa pagkain. Marahil sa pagtaka at gutom, ay nagsimulang lumapit ang mga kabataan sa babae. Tinanong ng babae ang mga lumapit na bata kung bakit tila ba hindi nagagalaw ang mga masasarap na prutas ng nasabing puno. Inilahad sa kanya ng mga bata ang kwento ng nakalalasong puno at umiling lamang ang babae. Pumitas siya ng bunga at pinisil ito upang ilantad ang kaaya-ayang laman ng bunga ng nasabing puno. Sa gutom, ay nagbaka sakali ang isang bata upang tikman ito. Masarap at malinamnam! Ang nasabi ng bata at muli itong pumitas. Nang makita ito ng mga taong bayan, ay nagsimula itong lumapit sa nasabing puno upang kumuha ng bunga upang kainin. Lahat ay nabigla sa kakaibang tamis ng dating itinuring nilang bungang may lason. Sa di maipaliwanag na pangyayari, ay bigla na lamang nawala ang babaeng unang kumain ng bunga ng puno ng lason. Matapos mabatid na wala na ang lason sa puno, ay naitawid ng bayan ang matinding tag-init. Pinaniniwalaan ng mga taong bayan na ang babaeng nakaputi ay isang diwatang sumagot sa kanilang panalangin. Sa paglipas ng panahon, ang dating puno at bunga na may lason ay tinawag na nilang lansones. Ang alamat ng niyog. Noong unang panahon, may isang batang nagngangalang Niyog. Siya ay napakaliit na bata, na halos kalahati ng isang normal na bata. Ngunit, mayroon siyang napakataas na pangarap na balang araw, siya ang magbabangon sa kanyang mga magulang sa kahirapan at magtataguyod sa buhay. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, daing sa hirap at laging pagod sa paghahanap buhay ang mga magulang ni Niyog. Lagi niyang binabalak na tumulong, ngunit pinapagalitan lamang siya ng kanyang ama at sinasabing, "Huwag ka nang tumulong. Maliit ka.
wala kang may tutulong. At sa halip, ay makakapurwisyo ka pa. Wika ng kanyang ama. Kaya sa tuwing umaalis ng bahay ang kanyang mga magulang upang maghanap buhay, palihim na lang niyang nililinis ang kanilang tahanan at maging ang kapaligiran nito bilang tulong. Ngunit hindi ito napapansin ng kanyang mga magulang. Isang gabi, nag-usap ang mag-asawa. Kahit ano ang gawin nating pagsisikap, ay hindi pa rin tayo makaahon sa ating pagkakalugmok. Habang tumatagal, lalo tayong naghihirap. Sabi ng ama, ang ating anak, mula nang iniluwal ko siya, ay naging kakambal na natin ang kahirapan. Malas na siya, wala pa siyang pakinabang. Ang sabi ng ina. Ngunit, ang hindi nila alam, ay naririnig pala sila ni Miyog. Dahil sa sama ng loob, naisip ni Miyog na umalis upang mag-isip-isip. Buong gabi siyang umiyak ng umiyak. Kinabukasan ng madaling araw, lumaya siya at sa harap ng kanilang pinto ay nag-iwan ng sulat na naglalaman ng kanyang hinanakit. Panandalian siyang tumigil at sinabi niya, "Isinusumpa ko. Lalaki rin ako. Titingalain ako ng maraming tao. Mararamdaman ninyo na isa akong malaking kawalan sa inyo." Kasabay ng pagtakbo niya, mula sa kinatatayuan, ang pagtulo ng luha. Ilang araw na ang nakakalipas, ngunit hindi pa rin nila napapansin ang pagkawala ni Miyog. Ngunit isang gabi ng pag-uwi nila, napansin din nila ang dumi at kalat sa bahay. Ganun na rin ang paligid nito. Hindi naglaon, nagkasakit ang ama ni Miyog dahil sa mga insektong dumumog sa kanilang kapaligiran, dahil sa dumi at nabubulok na paligid sa bahay. Noon nila napagtanto na wala na pala si Miyog sa kanila at siya lamang ang posibleng naglilinis ng paligid nung siya'y nandito pa. Ilang linggong hinahanap ng ina si Miyog, ngunit hindi niya ito makita. Napaupo na lamang ang ina at napapikit sa may pinto at sinabing, "Miyog, anak, kung nandito ka lang sana ay maayos ang kalagayan ng iyong ama." Pagmulat niya, nasilaw siya sa isang liwanag kasabay ng pagtubo ng isang puno na may bunga. Kasabay din ito ang pagkakakita sa sulat na ginawa ni Miyog. Habang nagtatagal ay lalong dumadami ang puno at napakinabangan ng mga tao ang lahat ng parte nito mula ugat hanggang dahon. Laking pasasalamat ng mga tao doon at isang malaking pakinabang ang punong iyon sa kanila. Nagsilbi itong pagkain, inumin at maging gamot sa may sakit at kung ano-ano pang gamit ang makukuha dito. Siguro nga ay si Miyog ang punong iyan. Nagsisisi akong nasabi kung wala siyang pakinabang. Ang sabi ng ina. Di naglaon, tinawag nila itong punong Miyog. Hanggang sa naging puno ng niyog. Hanggang sa ngayon, tinitingala at napakalaki pa rin ang pakinabang ng mga tao sa puno ng niyog. Dito nakukuha ang karamihan sa ipinagmamalaking mga produkto ng Pilipinas. Ang alamat ng langgam. Sa isang malayong bayan ay may isang mag-anak na sobrang sipag. Mula ama hanggang ina at mga anak ay makikitang nagtatrabaho sila pagsikat pa lang ng araw. Marami ang naiinggit sa samahan ng mag-anak dahil lahat ay nagtutulungan. Ang kasipagan ng lahat ng miyembro ang dahilan kung kaya naman kapansin-pansin tuwina ang masagana nilang ani. Sa kabila ng masaganang buhay ay hindi kinakitaan ng pagod ang mag-anak. Habang gumaganda ang kanilang kabuhayan, ay lalo silang sumisipag. Sila ang gayahin nyo.
Para umunlad din kayo. Madalas ay payo ng matatanda sa iba. Nagkaroon ng taggutom sa nasabing bayan. Pininsala ng labis na baha ang mga pananim. Karamihan sa mga taga roon ay hindi na nakaipon ng makakain dahil nakontento na lagi silang makapagtatanim. Mabuti na lang at mabuti ang loob ng masisipag na mag-anak. Hinati nila sa mga kababayan ang pagkaing inipon nila. Walang masama na maging handa tayo sa mga panahong hindi inaasahan. Anang ama ng pamilya. Maging aral sana sa lahat ang pangyayaring ito. Napakayabang mo naman! Wika ng isang lalaki na minasama ang narinig. Nakapagbigay ka lang ng kaunti, ay ang dami mo nang sinasabi. Wala naman akong intensyong masama. Ibig ko lang pare-pareho tayong maging handa sa panahon ng pagsubok. Ang sabihin mo ay mayabang ka dahil kailangan naming umasa sa inyo. Diin ng lalaki. Natigil lamang ang diskusyon nang mamagitan ang isang matanda. Sinabi nito na mas kailangan nila ang magkasundo kaysa ang mag-away. Hindi inakala ng lahat na magbubunga iyon ng trahedya. Nainsulto ang lalaki na dahil makitid ang isip ay binalak gumanti. Isang gabi ay sinunog nito ang bahay ng pamilya na humantong sa kamatayan ng mag-anak. Nagluksa ang buong bayan. Nang hinayang sila, sa pagkawala ng pamilyang, nagbukas sa isip nila sa halaga ng kasipagan. Ilang buwang makaraang mailibing ang mag-anak, 2 matanda ang dumalaw sa nasunog na bahay. Agad ay napansin nila ang isang grupo ng maliliit na insektong namamahay sa isang bahagi ng bakuran. Nakalinya ang mga ito at bawat isa ay may dalang butil na iniipon sa tirahan nila. Nagkatinginan ang 2 matanda. Alam nilang ang mga insektong iyon ay ang masisipag na mag-anak. Tinawag nila itong langgam. Ang alamat ng Bulkang Mayon. Noong unang panahon, sa isang lugar na tinatawag na Ibalon, ngayon ay Albay, namuhay ang mga tao ng mapayapa sa ilalim ng pamumuno ni Raha Makusog. Siya ay isang matalino at makatarungang pinuno, kaya mahal siya ng kanyang nasasakupan. Si Raha Makusog ay may isang anak na babae, na ubod ng ganda. Ang pangalan niya ay Daragang Magayon, na nangangahulugang magandang dalaga. Napakarami ang humahanga kay Daragang Magayon, ngunit may isang mandirigma na nagpaibig sa kanya ng lubos. Si Panganoron. Si Panganoron ay isang prinsipe mula sa kabilang tribo. Sa kabila ng kanilang magkaibang pinagmulan, nahulog ang loob ni Daragang Magayon sa kanya. Nangako si Panganoron na iingatan at mamahalin niya si Daragang Magayon habang buhay. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanilang pag-iibigan. May isang malupit at makapangyarihang mandirigma na nagngangalang Pagtuga, na matagal nang umiibig kay Daragang Magayon. Upang makuha ang dalaga, tinangka niyang suhulan si Raha Makusog ng ginto at kayamanan. Ngunit tinanggihan ito ng matanda. Labis itong ikinagalit ni Pagtuga, kaya't nagplano siya ng masama. Isang gabi, inatake ni Pagtuga at ng kanyang mga tauhan ang nayon at dinukot si Raha Makusog upang gawing bihag. Nagbanta siya na papatayin ang pinuno kung hindi magpapakasal si Daragang Magayon sa kanya. Dahil mahal na mahal ni Daragang Magayon ang kanyang ama, napilitan siyang pumayag sa kasunduan. Sa araw ng kasal ni Daragang Magayon at Pagtuga, dumating si Panganoron kasama ang kanyang mga mandirigma upang iligtas ang dalaga. Nagkaroon ng madugong labanan sa pagitan ni Panganoron at Pagtuga. Sa wakas, napatay ni Panganoron si Pagtuga. Ngunit sa kasamaang palad,
Tinamaan ng ligaw na palaso si Daragang Magayon habang sila'y nagbubunyi sa kanilang tagumpay. Habang hinahawakan ni Panganoron ang sugatang si Daragang Magayon, tinamaan din siya ng palaso ng isa pang kaaway. Namatay silang magkasama. Nakapwa, nagmamahalan. Labis na nagdalamhati ang buong nayon. Inilibing ang mga katawan ni Daragang Magayon at Panganoron sa gitna ng isang malawak na kapatagan. Ilang linggo ang lumipas, napansin ng mga tao na unti-unting umumbok ang lupa kung saan sila inilibing, hanggang sa ito'y maging isang bundok. Tinawag itong Bulkang Mayon bilang pag-alala kay Daragang Magayon at sa kanyang kagandahan. Sinasabing ang bulkan ay sumasabog tuwing nagdadalamhati si Magayon at umaapaw sa galak tuwing naaalala niya si Panganoron. Hanggang ngayon, ang Bulkang Mayon ay nakilala hindi lamang sa kanyang perpektong hugis, kundi pati na rin sa kwento ng wagas na pag-ibig ni Daragang Magayon at Panganoron. Ang alamat ng Sampaguita. Sa isang malayong bayan sa norte ay may isang napakagandang dalaga na Liwayway ang pangalan. Ang kagandahan ni Liwayway ay nakarating hanggang sa malalayong bayan. Hindi naging katakataka kung bakit napakarami ng kanyang naging mga manliligaw. Mula sa Hilaga ay isang grupo ng mga mangangaso ang nagawi sa lugar ni Liwayway. Sa kasamaang palad, si Tanggol, isa sa mga ito ay inatake ng baboy ramo. Ang binata ay dinala sa ama ni Liwayway para mabigyan ng pangunahing lunas. Iyon ang naging daan ng pagkalapit nila. Umibig sina Liwayway at Tanggol sa isa't isa sa maikling panahon ng pagkikilala. Nang gumaling si Tanggol, ito ay nagpaalam kay Liwayway at sa mga magulang niya. Anang binata ay susunduin ang ama at ina upang formal na hingin ang kamay ng dalaga. Puno ng pangarap si Liwayway nang ihatid ng tanaw si Tanggol. Subalit, dagling naglaho ang pag-asa ni Liwayway na babalik si Tanggol tulad ng pangako. Ilang pagsikat na ng buwan mula nang umalis ito, ngunit ni balita ay wala siyang natanggap. Isang dating manliligaw ang nakaisip siraan si Tanggol. Ikinalat nito ang balita na hindi na babalik si Tanggol dahil may asawa na ito. Tinalo ng lungkot, pangungulila, sama ng loob at panibugho ang puso ni Liwayway. Nagkasakit siya. Palibhasa ay sarili lang ang makagagamot sa karamdaman, kung kaya ilang linggo lang ay naglubha ang dalaga at namatay. Bago namatay ay wala siyang nausal kundi ang mga salitang, "Isinusumpa kita." Sumpa kita. Ang salitang "isinusumpa kita" ang tanging naiwan ni Liwayway kay Tanggol. Ilang araw makaraang mailibing si Liwayway ay dumating si Tanggol kasama ang mga magulang. Anito ay hindi agad nakabalik dahil nagkasakit ang ina. Hindi matanggap ng binata na wala na ang babaeng pinakamamahal. Sa sobrang paghihinagpis, araw-araw ay halos madilig ng luha ni Tanggol ang puntod ni Liwayway. Hindi na rin siya bumalik sa sariling bayan upang mabantayan ang puntod ng kasintahan. Isang araw ay may napansin si Tanggol sa ibabaw ng puntod ni Liwayway. May tumubong halaman doon. Halaman na patuloy na dinilig ng kanyang mga luha. Nang mamulaklak ang halaman ay may samyo iyon na ubod ng bango. Tinawag iyong "sumpa kita." Ang huling salitang binigkas ni Liwayway bago namatay.
Ang sumpa kita ay ang pinagmulan ng salitang Sampaguita. Ang alamat ng pating. Noong unang panahon daw ay may isang mayamang Palawenyo na kilala sa pagiging gahamang usurero. Siya si Kablan na lagi nang gustong pagtubuan ang lahat ng kapitbahay na mangingisda sa kanilang komunidad. Sa sobrang pagpapatubo sa perang ipinauutang, galit na galit ang mga mangingisdang hindi makapalag sa kaswapangan ng kanilang kababayan. Sapagkat baon sa hirap ang lahat, napipilitan silang maging sunod-sunuran sa napakatakaw ng mga ngalakal. Tanging si Kablan ang may tindahan sa kanilang komunidad. Binabarat niya ang paninda sa syudad. Ipinagbibili niya ang mga ito na may mataas na patong sa mga pobreng mangingisda. Hindi sila makaangal sa di makatarungang pagpapautang. Mahusay na mahusay kumita ng pera si Kablan. Madali ka nitong bibigyan ng paninda kung may sarili kang bangkang paghahanguan ng mga huling isda sa karagatan. Mas malaki ang bangka, mas malaki ang huli. Mas malaki ang huli, mas marami rin ang panindang maipauutang sa iyo ng ngingisi-ngising negosyante. Isang magdadapit hapon, habang nagpapasasa si Kablan sa marangyang hapunan, isang uugod-ugod na matanda ang kumatok sa kanyang bahay. O ano tanda? May problema ba? Nagugutom ako. Maaari po bang makahingi ng sobra sa hapunan ninyo? Aba? Oo. Yun lang pala eh. Nakakunot noong sagot ni Kablan. Pero sa isang kondisyon, kailangan mong bayaran. Pagkain ko, katapat ng pera mo. Basta may tutubuin ako, lahat ay arglado. Kung wala kang pera, umalis ka na dyan at baka hindi ako makapagpigil sa'yo. Maawa po kayo, Ginoo. Hindi nyo madadala sa hukay ang yaman ninyo. Aba, makulit ang matandang ito ah. Lumayas ka rito. Doon ka sumisid sa dagat. Tiyak na may isda kang mahuhuli. Sige, layas! Layas! Pinagtulakan ni Kablan ang kaawa-awang matanda na napasubsob sa tarangkahan ng malaking bahay. Sa tulong ng mga batang nagsilapit, ang matanda ay nakatindig. Napansin ng mga paslit ang nagniningning na baston ng matanda. Nagpasama ang matanda sa bahay-bahay. Nagbabala ito na may darating na lindol sa kapatagan at magbibitak-bitak daw ang lupa sa kapaligiran. Matapos magbabala ay itinaas ng matanda ang baston. Namangha ang lahat nang magdilim ang langit at gumuhit ang matalim na kidlat. Sa pagpanhik ng matanda sa burol ay bumuhos ang malakas na ulan at yumanig ang lupa. Sa matinding takot ay nagsunuran ang mga mangingisda sa di nila nakikilalang matanda. Hindi natinag si Kablan sa loob ng kanyang tindahan. Tuwang-tuwa pa siyang humahalakhak. Nakikinikinita niya ang paghugos ng mga mangingisda. Tiyak daw, nabibili sila ng mga paninda niya. Naglalaro sa isip niya na ngayong napakalakas ng ulan, lalo siyang magtataas ng presyo. Ipapautang niya ang lahat ng pagkain at damit na bulto-bultong nakaimbak sa kanyang lalo pang pinalaking bodega. Sa panghihinayang ginawa ni Kablan, gumanti ang pobreng matanda. Tulad ng takot na itinanim mo, usurero, sa lahat ng nangangailangan sa oras ng kagipitan, magiging isda ka rin, nakatatakutan ng lahat sa karagatan. Sa muling pagtataas ng tungkod ng matanda, lalong dumagundong ang mga kulog at tumalim ang mga kidlat. Tulad ng sinabi nito, ang ulan ay hindi na huminto pa. Sa itaas ng burol,
Tanaw ng lahat na nagdudumaling lumabas si Kablan sa tindahan. Nanginginig ito sa sobrang takot. Papanhik din sana siya sa tuktok ng burol. Subalit naabot siya nang rumaragas ang tubig ulan na lalong nagpalalim sa dagat-dagatan. Ang mahagway na katawan ni Kablan ay naging mahabang isda na may matulis na nguso at matatalim ng ngiping parang kakain kanino man. Nang balingan ng tingin ang matanda, ay wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Nawala itong parang bula. Magmula noon, nakilala na sa Palawan ang pating. Ito ay pinangalan ng hari ng karagatan na walang takot kanino man. Laging kinatatakutan si Kablan sa pagiging usurero sa Palawan. Ang pating naman ay lagi rin kinasisindakan sa kabangisan. Ang alamat ng singkamas. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, mayroong naninirahan na magkasintahan na nagngangalang Singka at Amas. Labis nilang mahal ang isa't isa sa kabila ng agwat nila sa estado ng kanilang pamumuhay. Si Singka ay dalagang ubod ng ganda. Lahat ng kalalakihan ay tila umiibig sa kanya. Mga binatang nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Mayayaman at may sinabi sa buhay, ngunit sa kabila nito, wala man lang siyang napusuan. Si Amas naman ay isang binatang may simpleng pamumuhay. Salat man sa karangyaan, mayroon naman siyang mabuting puso, magalang at mapagmahal sa magulang. Ang kanyang pamilya ay nakikisaka sa lupain ng ama ni Singka. Nakilala ni Amas si Singka nang minsang isama ito ng kanyang ama sa paglilibot nito sa kanilang lupain. Sa unang pagkakataon, nabihag nila ang puso ng isa't isa. Gumawa si Amas ng paraan upang makilala at mapalapit sa dalaga. Hindi naman nahirapan ang binata dahil ang kanyang ina ay naninilbihan sa bahay ng dalaga. Pinadalhan niya ito ng liham. Hindi naman nabigo ang binata. Sinagot naman ni Singka ang mga liham na kanyang natatanggap. Sa liham din siya sinuyo ng binata. Lumiham ang binata na nais niyang makipagtagpo sa dalaga sa dulo ng batis sa likod ng malalaking puno ng nara. Tumupad naman ang dalaga. Dumating siya sa pinag-usapan. Simula noon, lihim na silang nagtatagpo. Lihim nilang pinagtitibay ang kanilang pag-ibig. Saksi ng mga puno, halaman, ibon at batis sa kanilang pag-iibigan at mga pangako sa isa't isa. Mga pangarap nilang sila lang ang nakakaalam. Sandaling nalilimutan nila ang agwat nila sa buhay. Malayo sa mapanuring mata ng mga nanghuhusga. Sa tagpuan na sila lang ang nakakaalam. Alam ng dalaga na magagalit ang kanyang ama. Ang nais ng kanyang ama ay mapangasawa niya ang binatang nanggaling sa angkan ng may kaya sapagkat nag-iisa siyang anak. Dumating ang araw na kanilang kinatatakutan. Walang lihim na maitatago habang buhay. Natuklasan ng ama ng dalaga ang lihim nilang relasyon. Galit na galit ang ama ni Singka. Hindi na pinayagan pang makapasok ang ina ni Amas sa kanilang bakuran. Hindi na rin nakakalabas ang dalaga nang walang kasama. Nagdesisyon ng ama ni Singka na ipakasal siya sa anak na binata ng mayamang angkan sa kabilang nayon. May pakpak ang balita dahil nakarating agad ang balita kay Amas. Nalaman niya na ikakasal na ang kanyang kasintahan. Pinilit ni Amas na tumutol sa kasal at ipaglaban ang pagmamahalan nila ni Singka. Isang gabi,
Bago ang kasal ni Singka sa binatang taga-nayon, ay itinanan ni Amas ang dalaga. Walang pag-aatubiling sumama si Singka sa kanyang minamahal sapagkat hindi niya nakikita ang sarili sa piling ng ibang lalaki. Plano nilang pumunta sa nayon sa likod ng bundok, ngunit kailangan nilang tumawid sa isang ilog. Ang ilog na iyon ay hindi natatawiran tuwing may ulan sapagkat malakas ang agos. Sa isang maliit na kubo, malapit sa bundok at di kalayuan sa ilog, naisipan nilang magpalipas ng gabi. Walang tao sa kubong iyon. Marahil ay lumipat na ang dating may-ari. Matapos makapagpatuyo ng damit, ay masayang nag-usap ang magkasintahan. Pinag-usapan nila ang kanilang magiging buhay, ang plano nila sa kanilang magiging pamilya. Ang mata nila'y nangingislap at puso nila ay napupuno ng ligaya habang iniisip nila ang bagong yugto ng kanilang buhay. Mahirap magsimula sa wala, ngunit kung magkasama naman sila sa hirap at ginhawa, ay kakayanin nila ang anumang pagsubok na darating. Sa kailaliman ng gabi, habang patuloy na lumalakas ang ulan, ay isang malakas na ingay ang narinig. Gumuho pala ang isang bahagi ng bundok at natabunan ng lupa ang kubong sinisilungan ni Singka at Amas. Nalibing ng buhay ang magkasintahan habang sila ay tulog at magkayakap. Hindi na naisalba ang magkasintahan at napagkasunduan ng makita ang guho kinabukasan na hindi na rin huhukayin ang kanilang mga labi at hayaan na lamang na magkasama sila sa kanilang himlayan. Ilang buwan nang lumipas, isang kakaibang tanim ang natagpuan ng mga taong bayan sa lugar na iyon. Binunot nila ito sa pag-aakalang ito ay isang kakaibang damo, ngunit laking gulat nila nang may mga bunga ito sa ilalim ng lupa. Sabi ng mga tao, hugis puso ang mga ito na nagpapaalala sa pagmamahala ni Singka at Amas. Ang balat naman nito ay nagpapaalala sa kakisigan ni Amas. At ang maputi nitong laman ay nagpapaalala sa kagandahan ni Singka. Dulot nito, kapag kinain ay kakaibang tamis at ang katas ay pamatid-uhaw sa mainit na araw. Mula noon, tinawag nila itong singkamas bilang pag-alala sa walang hanggang pag-iibigan ni Singka at Amas. Ang alamat ng gagamba. Noong unang panahon, may isang mag-asawa na biniyayaan ng isang magandang anak na babae. Ang kanilang anak ay tinawag nilang Amba. Ang mag-asawa ay may hanap buhay na paghahabi ng mga tela. Parehas na galing sa angkan ng mga mahuhusay humabi ang mag-asawa. Kaya't tama lamang na ito rin ay kanyang ipapamana sa nag-iisang anak. Habang maliit pa ang bata, ay itinuro na ng mag-asawa kung paano ang humabi. At habang lumalaki na nga ang bata, ay unti-unti itong naging bihasa sa paghahabi ng mga tela. Maging ang mga mahihirap na disenyo ay kaya nang gawin ng bata sa murang edad. Nahigitan na nito ang kakayanan ng kanyang ama at ina. Dahil sa kanyang natatanging kakayanan, naging tanyag ang bata sa iba't ibang lupalop. Marami ang dumarayo, hindi lamang para bumili ng mga disenyo, kundi upang makita rin ang paggawa ng bata. Naging mayaman din ang mag-anak dahil sa mga bentang tela na ginagawa ng bata. Ngunit ang bata ay naging mayabang dahil sa alam nito na magaling siya sa kanyang kakayanang paghahabi. Hinamon nito ang sinuman na makipagtagisan sa kanya. Maraming mahuhusay na maghahabi ang tumanggap sa hamon ng batang si Amba. Gusto rin nilang patunayan kung siya nga ay magaling tulad ng napabalita.
Nagtagisan ng galing ang mga maghahabi. Napakahusay nga ng bata. Lahat ng magagaling na maghahabi ay napahanga sa kakayanan ni Amba. Nilaos sila ng bata at dahil dito, mas lalong yumabang ang bata. Ani niya, wala nang makatatalo sa kanyang kakayanan. Maging ang mga Diyosa ay kanyang hinamak na wala nang makahihigit pa sa galing niya. Narinig ng mga Diyosa ang kayabangan ng bata. Hindi na sila nasisiyahan sa nagiging asal ng bata. Isang araw, isang matanda ang nagpunta sa bahay ng bata at hinamon niya ito. Natawa ang bata, ngunit pumayag din ito. Mukha namang pangkaraniwan lang ang matanda at baka nga hindi pa nito alam kung paano ang humabi. Sigurado siyang walang panalo sa kanya ang matanda. Nag-umpisa ang paligsahan. Maraming tao ang dumalo upang manood kung mananalo ang matanda sa batang si Amba. Maging si Amba ay natulala sa mahirap na disenyong nagawa ng matanda. Ang pasya ng pagkapanalo ay sa tela ng matanda. Nagngit-ngit ang bata. Paano daw siya natalo ng isang matanda na mahina na ang mata at uugod-ugod pa? Pinagalitan niya ang matanda at itinulak-tulak ito. Iginiit nito na ang matanda ay nandaya at baka ipinalit lamang ang isang nagawa ng tela sa ginawa nito. Baka nga si Amba pa ang gumawa ng tela. Aniya. Tangkana niyang pagbubuhatan ng kamay ang matanda nang biglang lumiwanag ang damit ng matanda at nagbago ang kanyang anyo. Iyon pala ay isang Diyosa na nagpapanggap lamang. Hindi na maganda ang asal ng bata ayon sa Diyosa. Naging masyadong mayabang ang bata at nararapat daw na ito'y parusahan. Nagbago ang anyo ng bata. Lumiit ito at nagkaroon ng mga mahahabang paa. Umiyak ang kanyang mga magulang, ngunit alam nilang wala na silang magawa para sa bata. Simula noon, ang batang si Amba ay naging unang gagamba. Sa ngayon, makikita pa rin ang kahusayan ng mga gagamba sa paghahabi ng kanilang mga bahay. Ang alamat ng kawayan. Noong unang panahon, ang mga puno ng kawayan ay hindi yumuyuko. Mayayabang ang mga ito at laging taas noo. Ipinagmamalaki nila ang makinis nilang katawan. Berdeng-berde ang katawan ng kawayan. Sariwang-sariwa ang kulay nito, lalo na kapag nasisikatan ng araw. Pero mainggitin ang kawayan. Naiinis siya kapag hindi pinapahalagahan. Kapag nalalamangan siya ng ibang puno at halaman ay nagtatanim siya ng galit. Masama siyang mapahiya. Tumatawag siya ng kaibigang handang maghiganti upang maiangat lang ang narumihan niyang pangalan. May isang pagkakataong naparaan ang ilang kabataan sa kagubatan. Nagpalinga-linga sila. Nang makitang walang bunga ang kawayan, ay nilayuan nila ito. Nilapitan nila ang puno ng bayabas at ng santol. Tuwang-tuwa sila sa pamimitas ng mga bunga. Inilapag nila sa damuhan ang dilaw na santol at berdeng-berdeng mga bayabas. Nilapitan din nila ang mga puno ng makopa at kaimito. Namitas sila ng mga bunga. Matamis at pulang-pula ang mga makopa. Hinog na rin ang mga kaimito na kulay lila. Tuwang-tuwa ang mga kabataan habang ang mga prutas ay pinagsasaluhan. Inggit naman si kawayan. Wala siyang bunga na maipamimigay. Wala siyang silbi kung ang pinag-uusapan ay bungang prutas. Sa galit ni kawayan ay tinawag niya ang kaibigang hangin. Pinakamalakas na ihip ang higanti ng hangin. Nagbagsakan ang lahat ng bunga ng bayabas, santol, kaimito at makopa. Tuwang-tuwa si kawayan.
Minsan, ay may nagawing magkasintahan sa kagubatan. Nagpalinga-linga ang binata. Nang makitang walang bulaklak na makukuha sa puno ng kawayan, ay nilayuan nila ito. Natuwa sila nang malingunan ang mga halamang rosas at sampagita. Dali-daling namitas ng mababang bulaklak ang binata. Ang halimuyak ng rosas at sampagita ay handog na makapagpapaligaya sa dalaga. Dahilan sa magagandang bulaklak, ang magkasintahan ay lalong pinagbigkis ng matapat na pag-iibigan. Inis na inis si Kawayan. Wala siyang kahit isang bulaklak na maiaalay. Sa pagkapahiya sa sarili, ay tinawag niya ang kaibigang Ulan. Sunod-sunuran si Ulan upang makapaghiganti ang Kawayan. Pinalakas ni Ulan ang kanyang mga patak. Nasira ang mga tangkay ng magagandang bulaklak na rosas at sampagita. Palihim na napangiti si Kawayan. Isang tanghaling tapat ay may dalawang matandang nahapo sa paglalakad. Upang makapagpahinga, naghanap si Lolo Guillermo at si Lola Jovita ng punong may malalabay na sanga. Hindi man lang nila napansin ang mga sanga ng kawayan, pagkat makikitid ang mga dahon nito. Natuwa sila nang matanaw ang malalapad na puno ng banaba. Sumilong sila rito para may masilungan sa init ng sikat ng araw. Napansin ito ng nakasimangot na kawayan. Nang makaalis na sina Lola Jovita at Lolo Guillermo ay tinawag ni Kawayan ang mga kaibigang tagak. Iginanti ng mga tagak ang inggiterong Kawayan sa pamamagitan ng pagpigtal ng lahat ng dahon ng banaba. Nakalbo ang kaawa-awang puno na lubhang ikinagalak ni Kawayan. Lingid sa kaalaman ni Kawayan, nakarating kay Bathala ang pagiging mainggitin at mapagmataas niya. Bilang parusa, pinayuko ni Bathala ang laging nakatingalang Kawayan kapag nahihipa ng malakas na hangin. Ang pagyuko ni Kawayan ay bilang pagkilala sa anumang biyayang handog ni Bathala ay dapat napahalagahan at hindi dapat mamugad ang inggit sa puso ni numan. Ang alamat ng pinya. Sa isang malayong probinsya ay may mag-inang naninirahan ng tahimik. Maagang naulila si Pina sa ama, kaya mahal na mahal siya ng inang si Aling Sion. Pinalaki ng babae sa layaw si Pina. Ang hindi niya alam ay mali ang ginagawang pagpapasunod sa anak. Nasanay si Pina na nakasandal sa ina. Hindi siya gumagawa ng kahit anong gawain sa bahay na hindi ikinukonsulta sa ina. Si Aling Sion ang halos gumagawa ng lahat. Ang batang si Pina ay laro naman ng laro maghapon. Nakalakihan ni Pina ang katamaran. Hindi na malaya ni Aling Sion na lumalaking tamad ang anak. Hanggang mapuno na si Aling Sion. Nagagalit na siya sa ipinapakitang katamaran ni Pina. Ano ka ba, Pina? Pagod na ako sa kaluluto ay patulog-tulog ka lang diyan. Pakikuha mo nga ng sandok. Nag-iinat na bumangon si Pina. Saan ko po kukunin ang sandok, Inay? Halos araw-araw ay ganito ang nangyayari sa kanilang bahay. Minsan, napakunot ang noo ni Aling Sion dahil nawawala ang gunting na pantabas ng telang tatahiin. Pina! Pina! Pakihanap mo nga ng gunting na panggupit ko sa tela. Utos ng ina kay Pina. Tumayo mula sa pamimintana ang dalaga. Padabog itong namewang at sumigaw. Saan ko po ba hahanapin? Dito. Diyan. Doon. Kahit saan ay hanapin mo. Ang pasigaw na sagot ni Aling Sion. Saan ba talaga? Pilosopong sagot ni Pina. Ay nako. Puro pamimintana ang inaatupag. Nako, babae ka. Paano ka uunlad kung ganyan ka? Galit na wika ni Aling Sion. Lumipas ang panahon na laging ganoon ang eksena ng mag-ina. Isang umaga,
naglalaba si Aling Sion ay tinawag si Pina. Pina! Pina! Tawag ni Aling Sion. Po! Bakit na naman po? Anong bakit na naman? Lagi ka na lang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan mo. Kung pwede ay pauwiin mo na sila. Nang makatulong din sila sa mga magulang nila. Wala namang saysay ang pinag-uusapan ninyo. At hanapin mo nga ang palo-palo nang matapos na itong paglalaba ko sa mga damit mo. Saan po ba naroroon? Tanong uli ni Pina. Hanapin mo sa batalan! Galit na sigaw ni Aling Sion. Lalong nagalit si Aling Sion nang magbalik si Pina na walang dalang palo-palo. Hindi ko po nakita, inay. Ay naku anak, lagi ka na lang wala. Puro hindi ko makita. Mahirap ang maghanap. Wala ka na bang ibang sasabihin? Sana anak, magkaroon ka ng maraming mata. At nang hindi puro bibig ang ipinanghahanap mo. Tandaan mo Pina, mata ang ipinanghahanap. Sa sama ng loob ni Pina, ay tumakbo ito patungo sa likod ng bahay at doon nag-iiyak. Sa inis din ni Aling Sion, ay hindi sinundan ang anak para amuin. Gusto na kasi niyang matuto ang dalagita sa pagkakamali nito. Nang mananghalian na ay hinintay ni Aling Sion si Pina para kumain. Ang buong akala niya ay nasa silid ang dalagita at nag-iisip. Tinawag ito ni Aling Sion pero nawawala ito. Napuntahan na niyang lahat ang mga kaibigan pero wala si Pina. Humagulgol ng iyak si Aling Sion. Nagsisi siya sa pinagsasabi sa anak pero namumugto na ang kanyang mata ay wala talagang umuwing Pina. Lumipas ang ilang buwan ay wala pa rin si Pina. Laking gulat niya nang makita ang halamang tumubo sa likod ng bahay. Takang-taka siya nang mapansin ang bunga ng halamang iyon ay parang isang ulo na maraming mata. Nang mag-usisa ang mga kapitbahay kung ano ang bungang iyon, ang sagot ng lumuluhang ina ay si Pina. Mula noon, ang pangalang Pina ay itinawag sa prutas na maraming mata. Nang lumaon, ito ay naging pinya. Ang alamat ng ahas. Sa isang nayon sa Katagalugan, may naninirahang isang mag-ina. Ang biyudang si Aling Sima at ang kanyang anak na si Masong. Bagamat malaki ang pangangatawan ni Masong, ay sobra naman ang kanyang kawalangyaan. Sa halik na makatulong siya sa ina, ay pabigat pa siya rito. Ano ka ba anak? Saan naman lang ay linangin mo ang lupang iniwan ng iyong ama. Sayang ang pagpapalaki ko sa iyo. Inubos mo lamang ang pera sa pag-iinom ng alak. Ang wika ni Aling Sima. Ayan na naman kayo. Pagod ako. Huwag niyo isusumbat sa akin ang ibinibigay niyong pera. Dahil tungkulin ninyong bigyan ako ng pera. Ang sagot ni Masong. Walang nagawa si Aling Sima kundi ang tumahimik. Alam niyang walang patutunguhan ang pag-uusap nilang mag-ina dahil sa maling katwiran ng anak. Hindi lang ubod ng tamad si Masong. Siya ay ubod pa ng takaw. Hirap na ang kanyang ina sa bukid, samantalang siya ay naroon at sarap na sarap sa pagtulog. Tamad na nga siya, basagolero pa. Isang araw, natutulog ang matanda ng gulantangin ito ng ingay ng pinto. Humahango si Masong at naghahanap ng gulok dahil may kaaway siya. Walang nagawa si Aling Sima kundi ang sumigaw at humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. 6 na lalaki ang nagtulong-tulong para lamang pigilan sa pakikipag-away si Masong. Marami nang sinaktang tao si Masong kapag ito ay nagwawala, kaya't siya ay kinatatakutan. Isang araw, wala siyang inabutang pagkain sa bahay. Gutom pa naman siya. Galit na pinuntahan niya sa silid ang kanyang ina at pabulyaw na nagsabing,
Bakit hindi niyo ako pinaghahanda ng pagkain? Anak, may sakit ako. Wala akong lakas. Kayo? May sakit? Arte lang ninyo yan. Sige, bumangon kayo riyan at ipagluto niyo ako ng pagkain. Anak, parang awa mo na. Ikaw na muna ang maghanda ng iyong makakain. Ang lumuluhang sabi ni Aling Sima. Ako? Magluluto? Ano ako, babae? Hindi maaari. Sige na, bumangon kayo at magluto. Ang bulyaw ni Masong nasabay sipa sa ina. Sa kawalang yaang inasal ng anak ay hindi na nakapagtimpi pa si Aling Sima at nagwika ng, "Wala kang utang na loob. Lapastangan na anak. Ikaw na ubod ng tapang ay gagapang sa lupa. At kailanman ay hindi ka makakatayo sapagkat habang buhay kang gagapang. Mananatili ang iyong kabagsikan at lalo kang katatakutan ng mga tao." Tinawanan lamang ni Masong ang sinabi ng ina. Lumaya siya at sa paglalakad niya sa bukid ay bigla siyang nalugmok. Hindi niya maitayo ang kanyang mga paa. Naramdaman niyang unti-unting humahaba at pumapayat ang kanyang katawan. Hanggang sa tuluyang mawala na ang kanyang mga paa at kamay. Huli na nang magsisi siya. Samantala, ang kanya palang kaaway ay lihim siyang sinusundan. Nasaksihan niya ang pagbabago ng katawan ni Masong. Nagdatingan pa ang ibang tao. Nakita nila ang mahabang hayop sa lupa na gumagapang sa damuhan. Nang makita niya ang mga tao, ay umakma siyang manunuklaw. At sa takot, ay nagpulasan ng takbo ang mga tao. Magmula noon, ay nilayuan na ng mga tao ang damuhan na iyon sa takot na matuklaw sila ni Masong. Ang taong naging ahas na siyang pinagmulan ng unang ahas. Ang alamat ng buwaya. Pagtatanim at pagbebenta ng gulay ang ikinabubuhay ng mag-asawang Waldo at Busyang na parehong masipag at mabait. Kung pag-uugali ang pag-uusapan ay walang maipipinta sa mag-asawang ito, maliban na lamang sa pisikal na anyo. Napakapangit kasi ng babae at napakapandak naman ng lalaki. Gayunpaman, ang kapintasang iyon ay hindi nakikita ng mga tao dahil sa kagandahang loob na ipinamamalas ng mag-asawa. Bilang ganting langit sa kabutihan ni Waldo at Busyang, sila ay pinagkalooban ng isang anak na pagkaganda-ganda. Tibig ng ligaya ang puso ng mag-asawa sa pagkakaroon ng maipagmamalaking anak. Nakiisa naman sa kanilang kagalakan ang mga kapitbahay. Marami ang nagpapasalamat dahil hindi naging kamukha ng sanggol ang kanyang ama at ina. Palibhasa, kaaya-ayang pagmasdan ang magandang mukha ng anak nila na pinangalanan na Aya. Di kalaunan, habang lumalaki ang bata, napapansin nilang ito'y nagiging salbahe, napakasinungaling at maramot. Dahil sa ugali ni Aya na hindi maganda, siya ngayon ay kinaiinisan ng mga taong dati ay sa kanya pumupuri. Sa pagdadalaga ni Aya ay lalo itong naging mapagmataas. Utos at bili ng mga magulang ay hindi nito pinakikinggan. Sa halip, kung ano ang ipinagbabawal at masama ay siya nitong ginagawa. Anak, iwasan mo si Don Segundo, baka ikay mapahamak. Pagpapaalala ng nangangambang ina. Che, anong pakialam nyo? Bakit? May bibigay ba ninyo ang naibibigay sa akin ni Don Segundo? Sagot ni Aya. Upang huwag nang lumaki ang gulo, ay tumahimik na lang si Busyang. Nagpatuloy naman sa pakikipagtagpo sa mayamang Don Segundo, ang ambisyosang anak. Hanggang isang araw, natuklasan nila na nagdadalang tao si Aya.
Sa pagkakataong ito, ay nagawa pa ring magtimpi ng ama. Hindi sinumbatan ang dalagang nagkamali. Masakit para sa isang ina ang sinapit ng kanyang anak, ngunit masaya sa kaloobang tinanggap iyon ni Busyang. Baka sakaling magbago si Aya kung ito ay isa na ring ina. Datapwat mali sila ng akala sapagkat ang anak ay hindi nagbago. Nangyari pa, nagmistulang itong Reyna kung utusan ang ama at ina. Madalas ang anak pa ang nagagalit kapag ang pagkaing maibigan ay hindi agad maibigay. Isang araw, kararating pa lamang ng mag-asawa mula sa pagtitinda ng gulay, galing sa kwarto ay lumabas si Aya at hiningi ang ipinagbiling prutas. Humingi ng paumanhin ang inang makakalimutin. Subalit nagsiklab sa galit ang anak na sutil. Pangit na nga kayo, ay mangmang pa. Walang silbi, bumalik ka sa bayan ngayon din. Bulyaw nito sa ina. Kagyat na sumagot ang amang nagngingit-ngit. Ngunit si Yaman ay pinagwikaan din ni Aya. Ang kasamaan ng anak ay kaya pa nilang pagtiisan. Ngunit ang paglalait at panghamak sa kanila bilang magulang ay hindi na niya mapalampas. Labis-labis na ang ginawa nilang pagbibigay. Hindi naman sila nagkulang ng pangaral at pagtuturo kay Aya, subalit bakit lumaki itong matigas ang ulo? Sa sama ng loob, ang irog na anak ay kanyang naitulak. Sa pagkakatumba ni Aya, nanlisik pa ang mga matang tumingin sa ama. Papatayin ko kayo! Pagbabanta nito habang tumatayo. Kung kasamaan pa rin ang nasa iyong pag-iisip, sana'y huwag ka nang makatayo. Ito ang nabigkas ni Waldo, mga katagang mula sa kanyang puso na punong-puno ng hinanakit. Dinig ng langit ang hiling ni Waldo upang ang paghihirap nila ay mabigyan ng wakas. Ang parusang angkop sa suwail na anak ay iginawad. Hindi na nga nakatindig si Aya at sa inis nito ay gumapang patungong hagdanan. Lumayo kayo sa akin! Wala akong magulang tulad ninyo. Lalayas na ako sa bahay na ito. Tandaan ninyo, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, papatayin ko kayo. Pagkapang na bumaba ng hagdanan ang anak, sa pagsayad ng mga kamay nito sa lupa, ay unti-unti itong nagbago. Nagkataon namang may mga nagdaraan at kitang-kita nila ang nagaganap sa nagdadalang taong si Aya. Parang itinulos sa pagkakatayo ang mag-asawa at di malaman ang gagawin. Diyos ko po, ano po itong nangyayari sa aming anak? Napasigaw ang mga nag-uusyoso. Dambuhalang bayawak! Subalit sa kabangisang ipinakita nito, nang sakmalin ang nakataling kambing, ay napagtanto nilang hindi bayawak, kundi mabangis na hayop. Sa takot mamatay, ay nagmadaling tumakas si Aya. Mula noon, buwaya na ang tawag dito. Ang galit ng unang buwaya sa kanyang mga magulang at sa mga tao ay nagpasalin-salin sa lahat ng buwaya hanggang sa kasalukuyan na panahon. Thank you for watching. Please subscribe.